Namaste! Assalamu alaikum! Isang makasaysayang araw, mga batang Valenzuelano. Ilang paalala muna upang maging maayos ang daloy ng ating talakayan. Una, ihanda ang sarili sa panonood at pakikinig. Pangalawa, ihanda ang module, kwaderno at panilat sa paglista ng mga mahalagang konsepto na matutunan sa paksa. At pangatlo, kung mayroong katanungan o gustong sumagot sa tanong ng guro, gamitin ang chat box ng may paggalang at respeto. Tayo ngayon ay nasa ikawalong linggo na ikatlong markahan Module 3 at ang paksang ating tatalakayin ay ang kontribusyon ng Timog at Kanlurang Asya sa kulturang Asyano. Sa module na ito ay inaasahang matututunan mo ang mga sumusunod batay sa most essential learning competency na napapahalagahan ang mga kontribusyon ng Timog at Kanlurang Asya sa kulturang Asyano. Paano kaya natin mapapanatili ang ating kultura sa kabila ng pagbabagong dulot ng globalisasyon? Handa ka na po ba tayong harapin ang mga hamong ito? Bilang panimula sa ating talakayan, balikan natin ang nakaraang paksa sa pamamagitan ng thumbs up kung tama ang pinahahayag ng pangungusap at thumbs down naman kung mali. Para sa unang tanong, ang kapalit ng tulong at donasyon na pinagkakaloob ng dating mananakop sa dating sinakop na bansa ay ang pagkontrol sa ekonomiya nito. Ang tamang sagot ay thumbs up. Para sa ikalawang tanong, ang neokolonyalismong ekonomikal ay tumutukoy sa pagpapalaganap ng kultura o paraan ng pamumuhay ng mga makapangyarihang bansa sa mga mahihinang bansa. Ang tamang sagot ay thumbs down. Para sa ikatlong tanong, isa sa naging epekto ng neokolonyalismo sa mahihinang bansa ay ang paglaya nila mula sa impluwensya ng makapangyarihang bansa. Ang tamang sagot ay thumbs down. Dahil lalo pa tayong nakatali sa kanila sa aspetong politikal, ekonomiya, maging sa edukasyon at kultura. Para sa ikaapat na tanong, gamit ang mass media at edukasyon ay hinubog ng makapangyarihang bansa ang kaisipan ng mga katutubo sa mga bagay na makadayuhan. Okay, ano ang tamang sagot? Okay, ang tamang sagot ay thumbs up. Para sa huling tanong, ang neokolonyalismo ay tumutukoy sa di-tuwirang pananakop sa isang bansang malaya na may mahinang ekonomiya na umaasa sa isang makapangyarihang bansa. Ang tamang sagot ay thumbs up. Mahusay! Ito lamang po ay nagpapakita ng iyong kahandaan sa susunod nating paksang ating tatalakayin. Ating susunod na gawain, ito ay pinamagatang larawang ito, tukuyin mo. Panuto, tukuyin ang pinapakita ng larawan. Buuin ang ginulong titik at ibigay ang salitang hinihingi ng mag-uugnay sa apat na larawan. Para sa unang larawan, okay, ang tamang sagot ay arkitektura. Magaling. Para sa ikalawang larawan, okay, ang sagot ay musika. Mahusay. Para sa ikatlong tanong, o ikatlong larawan, okay, ang tamang sagot ay panitikan. Wow! Para sa pang-apat na larawan, ang sagot ay pampalakasan. Magaling! Ang mga salitang nabuo ay maiugnay sa kontribusyon ng mga taga-Timog at Kanlurang Asya sa kulturang Asyano. Mga gabay na tanong sa ating talakayan. Una, sa ipinakitang larawan, anong mga larangan mahuhusay o magagaling ang mga Asyano? Pangalawa, paano ipinakita ng mga taga-Timog at Kanlurang Asya ang kanilang pagkakakilala sa kanilang kultura? Ang unang paksa ay tungkol sa arkitektura. Ito ay agham at sining ng pagdedesenyo ng mga gusali at iba pang infrastruktura. Ang arkitektura ng mga bansa sa Timog at Kanlurang Asya ay nakapaloob sa kanilang relihiyong niyakap at kinagisnan. Maiugnay sa relihiyong Hinduismo, Budismo at Islam ang bawat gusali na nilikha sa India. Alam niyo ba na ang paglaganap ng arkitekturang Buddhist sa India ay nagkasimula kay Asoka ng dinastiyang Maurya? Yes po, dahil sa kanyang kagustuhan na mapigilan ang tensyon at digmaan sa kanyang imperyo at upang magkasundo at magkaroon ng magandang ugnayan ang bawat isa,
pinalaganap niya ang aral ni Buddha sa iba't ibang panig ng Timog Asya. Ang mga stupas na gawa sa laryo o bato na may bilugang umbok na may tulis na tore ay nagsisilbing lugar ng pag-aalay at debosyon, relikaryong ng mga sagradong mga bagay. Samantala, ang sitiya at garahas ay mga dambana at altar na siyang pwedeng magdasal ang mga Indian at puok pahingahan ng mga monghe. Ito ay tinatawag din nating cave monuments. Ang halimbawa, Ajanta Cave na makikita sa Maharashtra State of India. Samantala, ang arkitekturang Islamiko ay hango sa impluwensya ng Persian, Romano, Egyptian at Byzantine. Ang disenyo na ito ay binubuo ng mga pabilog o dome-like structure na bubungan, arko, mosaics, geometriyong motifs at minarets. Halimbawa po ay ang Taj Mahal na isang mausoleo ng puting marmol na ipinatayo ni Mughal Emperor Shah Jahan noong 16 na siglo para sa kanyang asawa at isa sa mga kilalang obra maestra at pamana ng mundo. Isa pa pong halimbawa ay ang Great Zayed Grand Mosque na matatagpuan sa Abu Dhabi at tinuturing na pinakamalaking mosque sa bansa. Ang arkitekturang ito ay nagpapakita na malaki ang kontribusyon ng kanilang paniniwala at relihiyon sa kanilang pamumuhay. Mayaman ang panitikan ang mga Asyano sa mga kwentong bayan, alamat, epiko, tula, maikling kwento at dula. Ang panitikang Indian ay nakasulat sa wikang klasikal na Sanskrit. Dalawang mahalagang epiko ng India, ang Mahabharata, nagsasalaysay ng pantribong digmaan, at Ramayana tungkol sa buhay ni Rama, ang lalaking bida sa epiko. Bahagi ng ating kabataan ang pakikinig sa mga pabula na kapupulutan natin ng mga mahahalagang aral. Sa India, ang Pasya Tantra ang pinakamatanda pabula na may maraming kwento tungkol sa alamat, engkantada at pabula. Alam niyo ba kung kailan na mayagpag ang Indianong panitikan? Sa panahon ng Imperyong Gupta na siya ring tinaguriang Classical Age of India. Mayroon po ba kayong kilalang manunulat mula sa Timog at Kanlurang Asya? Atin po silang kilalanin. Si Kalidasa ay ang pinakadakilang dramatista na may akda ng Shakuntala. Ito ay tungkol sa pag-ibig ni Hari Dushyanta sa isang ermitanya. Kilala niyo ba kung sino ang kauna-unahang Asyanong kakuha ng gantimpalang Nobel sa panitikan noong 1913? Walang iba kundi si Rabindranath Tagore, isang makata, nobelista at musikero mula sa Bengal at tanging literatura na gumawa ng pambansang awit ng Bangladesh at ng India. Di po ba kahanga-hanga ang kanyang husay at galing? Dumako naman po tayo sa Kanlurang Asya na kung saan ang kanilang panitikan ay refleksyon ng kanilang kultura ng kanyang mamamayan. Alam niyo ba na si Shmuel Joseph Agnon ang kauna-unahang Hudyo na nakatanggap ng gantimpalang Nobel sa panitikan noong 1976 sa kanyang akda na The Bridal Canopy and a Guest for the Night. Isa pang manunulat na galing ng Israel ang nakilala sa kanyang akda na Songs of Jerusalem and Myself ay si Yehuda Amichai. 1001 Nights o makilala bilang Arabian Nights sa Ingles ay koleksyon ng mga kwentong salaysay na naipon sa Arabic sa panahon ng Islamic Golden Age. Ito ang nagbigay inspirasyon sa mga manunulat na Ingles at sa mundo ng panitikan. Ang musika at sayaw sa maraming bansa sa Asya ay bahagi ng ritual ng panganganak, pag-aasawa at kamatayan. Naniniwala ang mga Hindu na upang makamit ang nirvana o ganap na kaligayahan, ang pinakamadaling paraan ay paggamit ng musika. Sitar, gawa sa pinatuyong upo at maraming kwerdas. Ito ang pinakabantog na instrumento, samantala ang rugus, isang musika na nag-aalis ng sakit. Mayroong tiyak na oras at panahon ang pagtugtog nito. May paniniwala ang mga Hindu na ang ayaw sumunod sa itinakdang araw at ay malalagay sa panganib ang tinutugtugan at nakikinig nito. Mahilig ang mga Hindu sa sayaw. Mayroong dalawang mahalagang elemento ang sayaw ng India. Ang una ang abinaya na makikita sa ekspresyon ng mukha at emosyon ng mananayaw, samantala ang nirita o puro sayaw na makikita sa ritmo at galaw ng katawan kasabay ng kumpas ng musika.
May paniniwala sila na ito ang libangan ng Diyos nila. Patunay nito ang kanilang mga templong may mga babaeng nakaukit na sumasayaw. Madalas ang Arab dance ay konektado sa belly dancing, ngunit marami din silang mga tradisyonal na sayaw na ginaganap sa mga inferior court bilang libangan at kasayahan. Sa iyong palagay, saang lugar ito matatagpuan? Ito ay nagsisimula sa titik M at pinakahuling letra ay titik A. Ang tamang sagot ay Mecca. Mahusay at iyong nahulaan. Maliban sa ito ay sagradong lugar para sa mga Muslim, ito ay pinupuntahan din ng mga musikero, payaso at manunula upang mag-aral at magpakadalubhasa sa musika. Ang palakasan ang naging isang daan upang magkabuklod-buklod ang mamamayang Asyano. Karamihan ng mga larong kilala sa buong Asya at sa daigdig ay nagmula sa India. Ang karamihan nito ay inilarawan na tanyag na epikong Mahabharata. Kabaddi, tanyag na laro sa India. Nilinang ang laro na ito upang makapagbigay ng tulong sa mga Indian na poproteksyonan ang kanilang sarili laban sa paglusob ng kanilang mga kaaway. Ang larong chess, baraha at martial arts, judo at karate ay nagmula sa India. Ang baraha ang popular na laro sa mga hari at maharlika ng kahariang korte sa India. Ang judo at karate ay mahalagang pananggala ng mga Budista sa mapanganib na maglalakbay patungong Japan, China at Korea na nag-uugnay sa refleksyong panoob ng mga Budista sa kanilang buhay. Samantala, kilala naman si Guada Shuaa ng bansang Syria na nangunguna sa hurdles at high jump. Kung tayo ay mayroong Yedelin Francisco Diaz na kilala sa mundo ng weightlifting, women's category, ang mga taga-Turkey naman ay mayroong Naim Suleymay Nublo na nanalo ng kampyonato ng 7 beses at nag-uwi ng 3 gentong medalya at maraming gantimpala. Sa mga natalakay na kontribusyon ng Timog at Kanlurang Asya sa kulturang Asyano, pahuhuli po ba tayong mga Pilipino sa pakikibahagi ng ating talento sa mundo? Ating silipin ang mga ito kung may pagkakahawig ba ito sa natalakay na kontribusyon. Ayon kay Francis Bacon, knowledge is power. So handa na po ba tayo? It is trivia time! Siya ay nakilala at pinakabatang Filipino International Master at member ng Philippine Chess Team na sumali ng paligsahan sa Turin, Italy sa edad na 12 noong 2006. Tinuturing din siyang pinakabatang Grandmaster sa edad na 14. Sino siya? Siya ay walang iba kundi si Winsley So. Pangalawa, ang nobelang ito ang nakakuha ng 5-star ratings. Tinanghal din bilang Publishers Weekly Top 10 Best Book of 2018, BuzzFeed's Best Fiction of 2018, The Million's Most Anticipated Poll Books of 2018, Book Riot's Best Books of November 2018, a St. Louis Post-Dispatch Best Book of 2018, and the New York Times Book Review Editor's Choice. Ano kayang libro ito? Okay, ito po ay Insurrecto na akda ni Gina Apostol. Pangatlo, ito ay binuo ni Nica Di Rosario at Emmanuel Sambayan. Unang inilabas noong 2016 bilang solo si ika-12 studio album ni Sarah Geronimo na tinatawag na The Great Unknown. Ito ay namamayagpag bilang pinakatugtog na kantang OPM at nanalo sa Music Awards para sa kanta ng taon. Ito din ay nanalo bilang pinakapaboritong music video kung saan ay may 50 milyon ang nakapanood. Ano ito? Okay, ito po ay tala ni Sarah Geronimo. Upang masukat natin ang iyong natutunan sa araw na ito, sagutan ang mga sumusunod. Sa ating pagtataya, piliin ang letra ng tamang sagot. Siya ang pinakatanyag na dramatista na may akda ng Shakuntala. A. Kalidasa, B. Rabindranath Tagore, C. Swell Yosef Agnen, or D. Yehuda Anichai. Ang tamang sagot ay letter A. Kalidasa. Para sa ikalawang tanong, ito ang pinakakilalang instrumento ng India na gawa sa pinatuyong upo at maraming kwerdas. A. Ragas, B. Sitar, C. Tambura, D. Veena.
Ang tamang sagot ay letter B, sitar. Para sa ikatlong tanong, siya ang kauna-unahang Asyano na nagwagi ng Gawad Nobel para sa panitikan noong 1913. A. Kalidasa, B. Rabindranath Tagore, C. Swell Yusuf Agnan, or letter D. Yehuda Amichai. Ang tamang sagot ay letter B, Rabindranath Tagore. Pang-apat na tanong, ito ang pinakamatanda at pinakatanyag na koleksyon ng mga pabula ng India. A. Panchatantra, B. Shakuntala, C. Ramayana, D. Mahabharata. Okay? Ang tamang sagot ay Panchatantra. Para sa ating ikahuling tanong, ito ang popular na laro sa mga hari at maharlika sa India. A. Chess, B. Baraha, C. Kabaddi, D. Hurdles at high jump. Okay, ang tamang sagot ay letter B, Baraha. Binabati ko kayo, grade 7, sapagkat natambunan natin ang ating mga inaasahang kasanayan sa araw na ito na mapahalagahan ang kontribusyon ng Timog at Kanlurang Asya sa kulturang Asyano, maging ang kontribusyon nating mga Pilipino na maibahagi ang mga kasanayang ito. Bago tayo magtapos sa ating talakayan, mayroon akong palaisipan at hamon sa inyo. Bilang isang mag-aaral at simpleng mamamayan sa modernong panahon, paano mo mapapanatili ang mga naiwang legacy o pamana ng ating lahing Asyano? Tandaan po natin na ayon kay Ginoong Marcus Garvey, ang mga taong walang tamang kaalaman sa kanilang kultura at tradisyon ay parang punong walang ugat. Para po sa ating takdang aralin, sumulat ka ng sariling refleksyon na naglalaman ng iyong nararamdaman tungkol sa kahalagahan ng mga kontribusyon ng Timog at Kanlurang Asya sa pagkakakilanlan ng kulturang Asyano. Sana mayroon tayong natutunan sa araw na ito. At lagi pong tandaan, anuman ang sitwasyon, tuloy ang edukasyon. Ito po ay si Binibining Maria Teresa F. Nanyal mula sa Dalandalan National High School. Okay, nasa pasara po yung ating sanggunian. Paalam!